Oy, US warship mga tol, hinamon ng China sa South China Sea. Uy, super tukano ng Pilipinas hindi natinag sa mga fighter jet ng China mga tol. Ito nga balita at itong videong panonoorin natin mula kay John Reps to mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. So wag na natin patagalin pa, no? Panoorin na natin to at bigyan na natin to ng komentaryo. Dahil sa mga buwelta ng China sa sunod-sunod na pagpapatrolya ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa, ang puwersa ng Amerika ay naglayag sa Paracel Island upang hamunin ang China sa mga paghihigpit na ipinapataw nito. Alamin ang buong detalye mamaya. At isang light attack aircraft ng Philippine Air Force na Super Tucano inikutan umano ng dalawang fighter jets habang nag-iikot sa West Philippine Sea na nakahiwalay sa eroplano ng Australia. Grabe, no? Ang Philippine Coast Guard naman kasama ang Japan ay nagsagawa din ng mga pagsasanay sa karagatan ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Bang klase talaga tong China. Habang nagpapatrolya ang mga barko ng Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea, iginiit naman ng Amerika ang mga karapatan at kalayaan ng paglalayag sa South China Sea malapit sa Paracel Island na naaayon sa internasyonal na batas. Ayon sa report ng US 7 Fleet, ang kanilang USS Hopper DDG-70 ay naglayag malapit sa Paracel Island. Ang kalayaang ito ng operasyong nabigasyon ay nagtataguyod ng mga karapatan, kalayaan at legal na paggamit ng dagat na kinikilala sa internasyonal na batas sa pamamagitan ng paghamon ng mga panghigpit sa internasyonal na daanan na pinapataw ng China. Ayon sa Amerika, ang mga barko ng kahit sino mang bansa ay may karapatang dumaan sa international waters sa isang teritorial na dagat. Ang unilateral na pagpapataw ng anumang autorisasyon o kinakailangang advance notification o paghingi ng pahintulot sa China ay hindi naaayon sa batas. Kaya naman hinamon ng Amerika ang mga labag sa batas na paghihigpit na ito na ipinapataw ng China sa Ang gusto nga ng China, no, sila ang batas na susundin. Wala silang pakialam sa international law. Kahit na sinabi ng international law, etong karagatan na to, dito pwedeng maglayag ang kahit na anong bansa. Meron tayong free navigation. So hindi na kailangan humingi pa ng mga pahintulot, labag yan sa batas kung ipapatupad mo yan. Pero walang pakialam ang China doon mga tol. Para sa kanila sila batas. Grabe yan. Sa China ay hindi naaayon sa batas. Kaya naman hinamon ng Amerika ang mga labag sa batas na paghihigpit na ito na ipinapataw ng China sa pamamagitan ng paglalayag sa lugar. Ipinakita ng Amerika na ang innocent passage ay hindi napapailalim sa gayong mga paghihigpit. Hinamon ng US ha. Tignan natin kung anong sasabihin ng China. O sige, meron kayong pinapataw na batas na kailangan humingi ng pahintulot sa inyo pagdaraan dito sa lugar na to. O sige, tinesting nila mga tol. Tinignan nila kung papalagan China. Kasi hindi nga naaayon sa international law yung kagustuhan nila. Diba? Kaya nga meron tinatawag na free navigation eh. So kahit sinong bansa, pwedeng dumaan dyan yung mga barko nila nang hindi na nangangailangan pa ng permiso. Pero etong China, feeling batas sila sa buong mundo eh. Ang gusto nila, humingi muna sa kanila ng permit. Ang lupit no? Matindi nun. Halimbawa dito sa Ayungin Shoal, di ba? Kapag magkakaroon tayo ng resupply mission, partida, hindi na nila sakop yun. Pero dahil nga sa katigasan ng mukha nila, ang gusto nila humingi pa ng permit sa kanila dahil nakapaloob daw yon sa kanilang soberanya. Napakalayo na nun sa kanila. Ang labag sa batas at malawak na pag-aangkin sa dagat sa South China Sea ay nagdudulot na malubhang banta sa kalayaan ng mga dagat, kabilang ang mga kalayaan sa pag-navigate at overflight, malayang kalakalan, walang harang na komersyo at kalayaan ng pagkakataong pang-ekonomiya para sa mga bansang nasa tabi ng South China Sea at isa na dito ang Pilipinas.
Sinabi ng US 7 Fleet na ang Estados Unidos ay patuloy na ipagtatanggol ang mga karapatan at kalayaan ng dagat na ginagarantiya ng lahat at walang miyembro ng internasyonal na komunidad ang dapat takutin o pilitin na isiko ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Ang mga puwersa ng Amerika ay regular na nagpapatakbo sa malapit na koordinasyon ng mga katulad na kaalyado at mga kasosyo na kapareho ng pangako na itaguyod ang isang libre at bukas na internasyonal na kaayusan na nagtataguyod ng seguridad at kasaganaan. Sinabi ng US 7 Fleet na ang mga operasyon ay nagpapakita na ang Amerika ay lilipad, maglalayag at magpapatakbo saan man sa pinahihintulutan ng internasyonal na batas at anuman ang kasalukuyang kaganapan. Samantala, habang patuloy ang air patrol ng Australia at Pilipinas, sinabi ni AFP Chief Romeo Browner sa isang panayam na nagkaroon ng shadowing kahapon kung saan nagpakita umano ang dalawang fighter jets ng China at umikot hindi kalayuan sa isang Super Tucano ng Philippine Air Force. Ayon kay Browner ay umikot lamang ang mga ito habang isinasagawa ang air patrol kahapon ng umaga sa Hubo Reef na bahagi ng Kalayaan, pero hindi naman umano nagtangkang lumapit sa eroplano ng Pilipinas ang nasabing mga fighter jets ng China. Minamasdan. Sa bahagi naman ng Palawan ay gumawa din ng maneuvering ang mga barko ng Pilipino at Australiano. Mag-isang lumipad ang eroplanong Pinoy o hiwalay sa eroplano ng Australia nang magsalubong ang mga fighter jets ng China sa paligid nito. Napanatili nito ang isang tuwid na landas at nagawang kumplituhin ang patrolya nito sa kabila ng panghihimasok ng China. Sinabi ni Browner na walang mga hamon sa radyo ang China Good. at ang ehersisyo ay isinasagawa alinsunod sa Rule of Law and United National Convention of the Law of the Sea. Nagdalawang isip din sila eh. Icha-challenge ba natin to? Sumusobra na sila. Kapag ginawa pa nila yun, sumusobra na talaga. At sa ibang balita naman mga kabayan, ipinakalat ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Malabrigo at BRP Malapascua sa 5 araw na joint towing at water cannon exercise sa paligid ng Lamao, Bataan kasama ang Japan Coast Guard Mobile Cooperation upang obserbahan ang joint towing exercise at magbigay ng mga puntos para sa pagpapabuti. Ang mga multi-role response vessels at ang kanilang mga sailing crew ay nagpakita ng wastong paghawak ng mga emergency towing gears, pagpili ng tamang towing line at wastong paghagis ng mga towing lines upang mahawakan ng barko. Gayon din ang mga protokol ng pagsubok at pagpapakita ng kalayaan sa pagtukoy ng mga banta sa dagat. Sa nasabing pagsasanay ay isinaalang-alang ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng mga sailing crew alinsunod sa International Safety and Management at International Regulation for Preventing Coalition at Sea, Rules of the Road, 1972. Yun ang tama, no? Mga ganyan mga pagsasanay. Grabe yung ginagawa talaga ng China, no? Talagang airspace, sa karagatan, talagang sobra-sobra pang aangkin nila. Lahat gusto nila, kanila. Buti na lang hindi sila nag-radio challenge, no? Ano lang sila, minatyagan lang nila, tinignan lang nila kung anong ginagawa ng mga eroplanong yun. Lahat na lang talaga kanila, inaangkin nila eh. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito, no? Yung ginawa ng US na paghamon doon sa paghihigpit ng China ay pinapakita lang doon ng Amerika na yung international law, yung batas pa rin na ang talagang tunay na tamang batas, no, sa buong mundo ang siyang dapat mangibabaw. Hindi yung batas na pinapairal mo lang, ikaw bansa ka, 'di ba? Nakapailalim lahat tayo sa international law para magkaroon ng kapayapaan dito.
kung hindi ka sasang-ayon diyan, marami ka rin namang bansang makakalaban, eh. So yung ginawa ng US dito, tinignan lang nila kung gaano kung ano ang magiging reaksyon ng China kapag dumaan sila dito sa mga lugar na 'to na meron naman talagang free navigation, batay o ayon sa international na batas. Pero pinaghihigpitan nila at ang gusto nila magbigay muna sa kanila ng respeto o humingi ng pahintulot sa kanila bago dumaan doon sa mga nasabing lugar na 'yon, 'no. Gusto nila mga tol mas nangingibabaw sila, sa international law, gano'n katigas ang mga mukha ng mga 'yan, eh. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.